Ako si Rick, isang normal na personalidad lamang. Ako ay 26 years old na nakatira sa rehiyon ng Visayas. Isa pala akong crew sa isang kilalang fast food dito sa Visayas. At ang aking ikukwento ay ang isa sa mga nabalitaang krimen dito sa aming lungsod. Isang araw, pumasok ako ng maaga dahil ako ay na-assign bilang opening shift. Agad ako nagtungo sa dressing room or crew room ng aming store. Habang ako ay nagbibihis, ay bigla na lang sumulpot at kinulat ako ng aking kaibigan na si Donald. Si Donald pala ay ang aking kaibigan sa loob ng Jollibee. Siya ang naging katuwang ko sa production dahil halos magkadikit lamang ang aming station. "Huy! Bayang aga mo ah!" Bigkas ni Donald habang ako ay gulat na gulat sa kanyang ginawa. Palagi naman bay. Ikaw, mukhang maaga ka rin ah." Bigkas ko habang ako ay nangangatog pa sa mga nangyari. Sinabihan kasi ako ni sir na maaga daw ako dahil marami daw order ngayon para sa kids party. Sagot ni Donald habang ito ay nakangiti sa akin. Pero natulala lamang ako nung mga oras na yun dahil sa kanyang kakaibang ngiti. "Huy bay, bakit natulala ka dyan?" Wala bay. Baka malate na tayo magpunch sa DTR. Mauna na ako ah." Tumango na lang ako sa aking kaibigan at dali-dali na rin bumaba matapos ko suotin ang kalo o sombrero na uniform namin sa fast food na ito. Naging maayos naman ang araw na iyon. Sa totoo nga, inoferan pa kami ng aming store manager na mag-additional hour o mag-double sked dahil ang kapalitan daw namin ay kailangan pumaroon sa kabilang store o kabilang bayan. Pumayag naman kami sa naging offer ng aming store manager. Dahil din sa mababa ang araw sa probinsya, agad kaming pumapayag sa tuwing o-offeran kami ng double sked. Pero yung akala kong magiging karagdagang kita ko ay iba pala ang kakahantungan. Makalipas ang ilang oras naming pag-duty, sumapit na ang closing ng store. Kadalasan ay naglilinis kami bago kami mag-out. Kaya naman ito ang aking ginawa matapos ang aming duty hours. "Bay, malinis naman ang yang station mo. Huwag mo na lang linisin." "Teka, baka makita tayo sa CCTV." Huwag kang mag-alala. Sira daw ang CCTV, sabi ni Manong Guard." Paano si sir? Baka malaman niya to." "Ako na bahala sa'yo. Tara, sumama ka sa akin sa likod." Pag-anyaya sa akin ni Donald habang ito ay nakangiti at naglalakihan ang kanyang mga mata. Dahil sa kakaibang tingin nito sa akin, napapayag na lamang ako at sumunod sa kanya papunta sa likod o backstore kung tawagin. Pero habang kami ay naglalakad, bakas na ang kakaibahan ng aking muka. Nakakaramdam din ako ng kakaiba, namumutla at parang nababalisa. Sa di ano-ano, nakarating na kami sa likod ng store. Lumingon-lingon kami sa kapaligiran ng mga oras na iyon. Kakalabitin ko na sana si Donald at sasabing pumasok na lang kami dahil baka mahuli kami sa aming ginagawa. Pero bigla na lang itong kumaway banda sa madilim na bahagi. Nagtaka ako ng mga puntong ito. Wala naman akong maaninag at wala naman akong makitang kinakawayan nito. Pero makalipas lang ang ilang segundo, unti-unti nang may lumabas na isang lalaki sa dilim. Isang lalaking nakaitim na jacket at nakaitim na pantalon. Isa pa rito nakabanda na ito at nakatakip ang kanyang mukha. Dahil sa aking mga nasilayan o nakita, napaatras ako ng bahagya. Hindi normal ang mga nakikita ko. "Pare, baka meron ka dyang epektus." "Pare, meron. Ilang balot ba?" "2 balot lang pare. Para tag-isa kami ng aking kaibigan." Sino ba yan? Mapagkakatiwalaan ba yan?" Natulala na lang ako sa mga nakikita ko. Pero bigla na lang ako kinausap ng hindi makilanlan na lalaki. "Hoy,
Mapagkakatiwalaan ka ba? Baka naman isuplong mo kami ng kaibigan mo. Bigkas ng isang nakakatakot na personalidad. Hindi agad ako nakasagot sa mga oras na iyon dahil sa takot at pagkagulat sa mga nangyayari. Pero bigla na lang ako siniko ni Donald. Pare, ganito lang talaga yan. Pero mabait yan at mapagkatiwalaan. Si Rick pala kaibigan ko sa loob ng fast food. Di ba, Rick? Bigkas ni Donald habang nakangiti ito na mukhang nababaliw na. Ngumiti na lang ako noong mga panahong yun. At sa hindi inaasahan, nangyari na ang mga hindi inaasahan. Tinuruan ako ng dalawa kung paano gumamit ng pinagbabawal na droga. Halos mabaliw ako sa mga naramdaman ko nung nasubukan ko ito. Pero tumatak pa rin sa isip ko na mali ang ginagawa ko. Natapos na ang session kung tawagin nila. At lutang na lutang ako. Pero dahil sa droga at epekto nito, ginusto kong maglakad na lang papauwi sa aming baryo. Kahit ito ay 21 kilometer ang layo. Kinabukasan, day off ko. Tulala pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ko alam na magagawa ko yun at magagawa yun ng kaibigan kong si Donald. Maghapon lang ako nakahiga sa bahay nang bigla na lang tumunog ang aking cellphone. Si Donald ang tumatawag. Napaisip ako kung sasagutin ko ba ang telepono o hahayaan ko na lang. Pero sa hindi ko alam, bigla na lang gumalaw ang daliri ko at sinagot ko ito. Bay, musta? Ayos ba ang tama? Sama ka ulit mamaya. Libre ka daw ni pare. Pumunta ka, ayaw nun nang hindi siya pinapasyalan. Bigkas ni Donald sa akin habang tumatawa pa na parang nababaliw na. Dahil sa sinabi nito, wala akong nagawa. Pumunta muli ako sa likod ng store namin sa eksaktong oras ng pagkikita. Bay, andyan ka na pala. Tara, session time na. Sige. Sa puntong iyon, inaantay na lang namin ang lalaki na kung tawagin ni Donald ay pare. Pero bigla na lang lumaki ang mga mata ko nung makita ko na hindi na nag-iisa ang lalaking ito. Bagkus ay may isa pa itong kasamang nakaitim din na jacket at itim na pantalon. Pare, ilan ba ang orderin mo? 2 para sa akin, tapos si Rick. Libre mo di ba? Oo. Sige, palitan na tayo. Asan ang pera? Bigkas ng nakakatakot na lalaki. Sa hindi ano-ano, nilabas ni Donald ang kanang wallet na punong-puno ng pera. Napalingon naman ang 2 nakaitim na lalaki. At kakaiba ang mga tingin nito. Nakita ko din ang pagtapik ng lalaki sa kanyang kasama. Maya-maya pa, bigla na lang sinaksak sa liig si Donald. Sumirit ang mga dugo nito sa aking muka. Dahil sa takot ko, napatakbo ako ng mabilis at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Hinabol ako ng isang kasama ng nakaitim. Pero sa sobrang bilis ko ng mga puntong ito, ay hindi na ako inabutan. Agad-agad naman akong tumawag ng mga operatiba para mapunta ng aking kaibigang si Donald. Subalit nung sila ay makarating sa pangyayari, nakita na lamang nila ang katawan ni Donald na puno ng saksak at malalim na hiwa sa kanyang lieg. Ayon din sa pagsusuri ng mga operatiba, si Donald daw isa sa mga seller din sa aming rehiyon ng pinagbabawal na droga. Nagbabalat kayo lamang ito upang makasalamuha pa rin sa normal na personalidad sa nasabing lugar. Humaba din ng 1 buwan ang pag-imbestiga ng mga operatiba sa nangyaring krimen. At isa sa mga nagpataas ng balahibo ko ay nung malaman ko kung sino ang lalaking nakaitim. Ang nakaitim pala na iyon ay ang store manager naming si Sir Efren. Agad naman nahuli ang aming store manager. Simula noon, hindi na ako nagtagal sa aming rehiyon at nagbabakasakali na lamang sa Maynila. Paminsan-minsan din ay pinaparoon ako ng mga pulisya
Ngunit buong buo ang proteksyon ko dahil ako ay itinuring na saksi o star witness. At naging aral din ito sa akin na huwag basta-basta magtiwala sa kung kani-kanino. Lalo na kung ang iyong kaibigan ay may lihim o lagim palang ginagawa. Ang kwentong ito ay 8 taon nang nakalipas. Ako si Ronald, isa na ngayong pamilyadong tao at naninirahan sa lugar ng Pangasinan. Ibinahagi ko ang kwentong ito dahil sa aking kakaibang karanasan nung ako ay nagtatrabaho sa isang kilalang fast food restaurant. Nangyari ang lahat ng ito buwan ng Agosto, taong 2016. Ako ay 29 anyos na ng mga puntong ito. Maaliwalas ang panahon ng hapong iyon. Maya-maya pa, tumawag sa akin ang isang manager sa kilalang fast food na McDonald's. Tugon pa nang ako ay kausapin, ako raw ay may schedule na at maaari na magsimula bilang isang trainee. Masayang masaya ako ng mga oras na iyon dahil ilang buwan na rin ako na bakante at nag-aantay na mapapasukang trabaho. Tinugunan ko naman ang magandang balita at agad na pumayag sa kanilang itinakdang oras at araw na aking panimula para pumasok sa nasabing fast food resto. Lumipas ang ilang araw, Pizza 13, araw ng Biyernes. Maaga ako nagising upang mag-ayos at magprepara. Maya-maya pa, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking papasukang restaurant at ang mensahe ay galing sa aking magiging manager. Nakasulat sa mensahe na wini-welcome nila ako sa unang araw ng aking training. Ngumiti naman ako ng mga puntong iyon at sinabi, "Gagalingan ko. Kaya mo yan, Ronald. Magiging regular ka." Masaya kong bigkas habang ako ay nakatitig sa salamin. 8:00 ng umaga, habang ako ay nakikinig sa tinuturo sa akin ng isang empleyado sa naturingang pasilidad. Lumapit sa akin ang isang empleyado. "Uy, bago! Diyan ka mapipwesto?" Ika ng isang empleyado habang ito ay nakangiti sa akin. Oo. Dito daw ako i-assign. Ako nga pala si Ronald." Tugon ko sa binatilyo sa aking harapan. Muli itong ngumiti. Nice to meet you, Ronald. Ako pala si Paul. Hayaan mo pag may katanungan ka sa ibang area dito, tutulungan ka naman ng iba pa nating kasamahan. Bigkas ni Paul sa akin nang may halong kagalakan na ako ay makilala. Lumipas ang 1 linggo, ako ay pumasa sa training. Agad din akong naging empleyado sa naturingang establishmento. Naging magkaibigan din kami ni Paul. Ngunit habang tumatagal ako sa fast food na iyon, nakakapansin na ako ng mga kakaibang karanasan at kababalaghan. Kadalasan kasi, ako ay ma-assign sa end shift o panghuling shift. Kaya naman, ako at ang iba pang crew na lang ang natitirang naruroon. Kadalasan din, ako ay ang huling lalabas sa establishmentong iyon. Sa tuwing ako ay papalabas o pauwi, hindi mawala sa aking paningin ang estatwa ng McDo, isang clown na nakangiti. Kadalasan tinititigan ko ito. Natural lang naman ang postura nito. Pero katakataka sa pang-4 na linggo ko na pagtatrabaho dito ay nangyari ang nakakakilabot na karanasan. Gabi ng Biyernes, Pizza 28, mga 11:30 na ito ng gabi. Tumigil ako at muling tumitig sa estatwa. Hindi ko alam, pero nung panahong iyon, ngumiti ako sa estatwa at nagpaalam. "Oh, pare, uuwi na ako Bukas na lang ulit." Ika ko habang nakatitig ako sa harapan ng estatwa. Maya-maya pa, patalikod na sana ako ng mga puntong iyon nang biglang gumalaw ang estatwa. "Mag-iingat ka.
Ihintayin pa kita bukas. Gulat na gulat ako ng mga oras na iyon na tila ay mabaliw na ako sa takot. Namumuo na din ang mga pawis ko. Dahil din sa takot, agad kong pinikit ang mga mata ko. Ilang segundo pa ang lumipas, muli kong sinulyapan ang statwa. Ngunit sa aking pagsilip, normal lang at parang hindi gumalaw ang statwa na iyon. Napasabi nila ako sa sarili ko na baka guni-guni ko lang iyon. Ika ko habang ikinakalma ko ang sarili ko. Lumipas ang ilang araw, paulit-ulit ang mga nararanasan ko. Gumagalaw ang statwa. May punto pa nga na gusto akong sakalin nito at patayin. Halos ayaw ko na rin pumunta sa establishmentong iyon, pero wala naman akong magawa kundi ang patuloy pa rin pumasok dito. Dahil kung ikikwento ko ito sa iba, baka pagkamalan pa nila ako na baliw o nasisiraan na ng bait. Pero isang gabi, hindi ko na talaga makayanan ang kilabot na aking nararamdaman. Sinubukan ko itong ikwento sa aking kaibigang si Paul. Paul, pre, alam mo ba ang misteryo dito? Ika ko habang nangangatog. Tumitig naman ito sa akin. Ano yun, pre? Meron ba? Patanong ni Paul sa akin habang kitang-kita dito ang pagtataka. Kasi pre, gabi-gabi sa tuwing uuwi ako, yung statwa na yan, gumagalaw. Ika ko kay Paul habang nakatitig at seryosong sinabi ang aking mga nararanasan. Pre, baka guni-guni mo lang iyon. Ika ni Paul na mukhang nagpipigil ng tawa. Pero inilahan ko pa ang iba't iba ko pang mga karanasan sa tuwing mapapadaan ako sa estatwang iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi pinaniniwalaan ni Paul ang lahat ng aking sinabi. Bagkus ay umalis na lang ito at iniwan ako sa harap ng statwa. Natigilan naman ako ng mga puntong iyon at muling tumitig sa statwa. Pero nung ako ay muling tumitig, bigla itong humarap sa akin. Nagbabalak na ako ay saksakin. Dahil sa pagkagulat, agad kong sinugod at inagaw ang dala-dala nitong kutsilyo. Halos nakipagbuno na din ako sa mga oras na iyon. Maya-maya pa, sinuntok ko ng paulit-ulit ang statwa. Ngunit ngumingiti lamang ito habang kitang-kita mo ang dugo na umaagas sa kanyang ilong at bibig. Tigilan mo na ako! Ika ko ng pasigaw. Maya-maya, sumuntok din ito ng napakalakas. Agad akong napaupo sa puntong iyon. Hilong-hilo at nahihirapan makakita. Maya-maya pa, muli itong sumuntok sa akin. Dahil doon, nawalan ako ng malay. Lumipas ang gabi. Nagising na lang ako sa isang establishmento. Magandang araw, Ronald. Ito na ang ikalimang buwan mo. Bukas na bukas din. Mabibigyan ka na ng release paper at makakauwi ka na. Ika ng isang personalidad. Nagtataka naman ako ng mga puntong iyon. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Wala akong alam sa sinasabi ng Ginoo. Lumingon ako ng mga oras na iyon sa aking kanan. Nakita ko ang isang salamin at nang masulyapan ko ito, kitang-kita ko ang sarili ko na nakabihis ng katulad ng statwa ng fast food na aking pinagtatrabahuan. Gayon din ang aking mukha. Napag-alaman ko na kaya ako naruroon para magparehabilita ng sarili. Diagnose daw ako ng isang sakit na nagkakakita ng iba't ibang imahe at sakit na nagkakaroon ng pangalawang katauhan. Ayon din sa aking mga napag-alaman, ang nangbugbog daw sa akin ay ang isang empleyado ng fast food na nagngangalang Paul. Ngunit
Ang nagpaliwanag ng lahat at nagpalinaw ng mga gulo sa aking isipan ay ang sinabi ng doktor. Hindi ako empleyado ng fast food. Hindi ko kaibigan si Paul. At higit sa lahat, hindi gumagalaw ang estatwa. Ang kwentong ating ibabahagi sa gabing ito ay tungkol sa isang establishmentong kilala at tatak na sa bawat lugar dito sa Kamaynilaan at nagbigay ng kilabot at takot sa isang personalidad. Ako si RD, isang working student at nagtatrabaho bilang all-around staff sa 7-Eleven. Subalit yung akala ko na magbibigay sa akin ng pangtusto sa pag-aaral ay ito pala ang magbabago ng tingin ko at pananaw sa buhay. Nangyari ang lahat ng ito taong 2021, buwan ng Oktubre, araw ng Huwebes. Kadalasan ang aking shift ay panggabi dahil ang aking pasok sa aming universidad ay pang-araw. Sa isang linggo madalas na 3 o 4 lang naman ang subjects na aking pinapasukan. Kaya naman, halos gabi-gabi akong nagjo-duty sa naturingang establishmento. Actually, magta-3 linggo pa lang akong nakapasok dito. Tahimik naman ang store sa tuwing sumasapit ang 11:00 hanggang 4:00. Madalang din kasi ang mga customer. Kaya nakakagawa pa rin ako ng mga thesis o kaya takdang aralin sa aking universidad. Isang gabi, dakong 12:00 ng madaling araw. Habang ako ay nakaupo at nakikinig ng isang musika sa aking telepono, dumating ang aking amo na si Sir Darrell. Si Sir Darrell pala ang orihinal na may-ari ng 7-Eleven. Madalang naman ito pumupunta sa store. Pero nung gabing iyon, napansin kong balisa ang matanda na tila ay hindi matigil ang paglingon-lingon nito kung saan-saan. Magandang gabi po, Sir Darrell. Naparito po kayo. Gabing-gabi na. Sabi ko sa may-ari ng establishmento. Pero nananatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan at patuloy sa pagiging balisa. Kaya naman, napagpasyahan ko na lang na baliwalain na lang ito at patuloy na lang na makinig ng musika. Subalit, maya-maya pa, bigla itong nagsalita. Hoy, ikaw, nakita mo ba? Nakita mo ba? Ika ng matandang si Sir Darrell. Natulala naman ako ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, muli itong nagsalita. Hoy, sagutin mo ko. Nakita mo na ba? Nakita mo na ba? Pagtatanong ng paulit-ulit ng matanda, sumagot naman ako ng mga puntong ito. Ika ko pa nga na, Sir Darrell, pagod na po yata kayo. Halika sir, isasarado ko muna ang store at ihatid kita sa inyo. Malumanay kong tugon sa aking amo. Ngunit matapos ko magsalita, agad itong umalis. Actually parang nabastusan ako ng mga puntong ito. Dahil parang matapos niya ako tanungin, dali-dali naman ito umalis. Pero binaliwala ko na lang ito. Alas 2 na madaling araw, tumayo ako saglit para tumitig kung may kalat sa store. Maya-maya pa, napansin ko ang isang barya na naroroon malapit sa stockroom. Agad naman ako naglakad ng mga puntong iyon at para ay makuha ang baryang ito. Ngunit, dadakutin ko na sana ang barya. Laking gulat ko. May isang kamay na butot balat ang dumukit o humila sa barya. Napaupo ako ng mga puntong iyon. Halos pagpawisan na ako ng buo sa kaba. Ilang segundo pa ang lumipas. Nagpasya akong silipin sa awang ng pinto kung sakaling may tao ba o may natrap sa stockroom. Ngunit nang silipin ko ito, may isang imahe ang sumilip din sa awang ng pinto.
Sa labis ng aking takot, agad akong kumaripas ng takbo papalabas ng aming store. Sino kaya yun? May tao ba sa stockroom? O guni-guni ko lang? Sabi ko sa aking sarili habang ako ay takot na takot sa puntong iyon. Makalipas ang ilang minuto, dakong 2:40 na madaling araw, nagpasya ako muling bumalik sa harapan ng stockroom. May tao ba dyan? Hello? May tao po ba? Sabi ko habang nanginginig pa rin ako sa takot. Pero ilang segundo na ang lumipas, wala ni kaluskos ang aking narinig. Wala rin akong narinig na boses mula sa loob ng stockroom. Kaya naman, unti-unti ko itong binuksan. Walang tao sa stockroom. Yan na lang ang mga katagang tumatakbo sa aking isip habang gulat na gulat ako ng mga puntong iyon. Nagdaan ang ilang araw, linggo, patuloy pa rin akong nakakaranas ng kababalaghan simula nung gabing iyon. Hindi ko mawari kung bakit patuloy at gabi-gabi nagpaparamdam ito sa akin. Pero sa patuloy nitong pagpaparamdam, hindi na lang stockroom ito nagpapakita. Gabi ng Biyernes, buwan ng Nobyembre. Habang ako ay nakikinig ng musika, naisipan ko na silipin ang mga inventaryo ng store. Kadalasan kasi na ginagawa ito sa tuwing sumasapit ang Biyernes, lalo na't night shift ako na nakatuka. Habang tinititigan ko ang mga nakalista sa inventaryo, kabigla-bigla na lang nawawala o nagkakastatic ang musikang aking pinapakinggan. Lobat na yata ako? Mapatay na nga lang. Ika ko sa aking sarili habang dahan-dahan ko nang pipindutin ang button o off switch sa aking music app. Maya-maya pa, muli akong tumitig sa inventaryo. Pero bigla muli akong nakarinig ng static. Tapos sinundan din na ng kakaibang huni na tila ay parang paos na babae o matanda. Nilingon-lingon ko naman ang pwesto o establishmento. Gayon din ang aking telepono. Ngunit wala akong nakitang tao o kahit ang aking telepono ay pawang nakapatay at pawang lubat din ito ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, unti-unti na akong nakaramdam ng takot. Dahil nung ako ay mapalingon sa refleksyon ng aking telepono, kitang-kita ko ang isang napakaputing babae at butot balat ito. Unti-unti nitong nilalapit ang mga palad paparoon sa aking mga mata. Sa sobrang taranta at dali-dali akong tumakbo papalayo sa establishmentong iyon at nang ako ay makalayo, dali-dali kong tinawagan ang aking amo. Sir Darrell, may multo sa store. Ika ko habang nangangatog ng mga oras na iyon. Nakita mo? Nakita mo? Opo, Sir Darrell, kitang-kita ko po. Bigkas ko sa aking amo habang tarantang-taranta ako. Pero patuloy lang itong nagsasalita ng mga katagang, Nakita mo? Nakita mo? Nakitang ano, Sir Darrell? Nakita mo? Nakita mo ang multo sa likuran mo? Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente. Pumanaw na ang aking among si Sir Darrell. Ayon pa sa mga anak nito, dahil daw sa katandaan,
Kaya naman ito ay namayapa na. Subalit, wala pa ring malinaw na kasagutan sa palaisipang pagpaparamdam ng multo sa nasabing establishmento. Simula rin noon, hindi na ako nagtatrabaho sa store na iyon. Naghanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Pero alam ko, nagtataka din kayo at naguguluhan. Ikaw, nakita mo? Ang kwentong aking ibabahagi ay hindi pangkaraniwan at ito ay dulot ng kilabot at lagim sa buhay ng karamihan. Ako si Riza, isang dalagita mula dito sa Occidental Mindoro. Hindi ko na ipapaalam kung saang banda dito bilang proteksyon na rin sa aking pagkatao at sa aking kaibigan. Taong 2017, buwan ng Mayo. Ang buwan na ito ay buwan ng bakasyon. Kaya naman, kadalasan ay imbis na umuwi ako sa aming nayon, mas iniigi ko na lang na magstay sa syudad upang makapagtrabaho at makapaghanap ng mapagkakakitaan bilang pangtustos din sa aking pag-aaral sa susunod na pasukan. Pumayag din ang may-ari ng boarding house na magstay muna ako doon kahit buwan ng bakasyon. Oh, Riza, magstay ka lang dito sa boarding house kung hindi ka naman nagbabalak umuwi sa inyo. Maraming salamat po, Mang Lucio. Hayaan niyo po, magbabayad po ako ngayong buwan bilang advance sa buong taon. Naku, Riza, wag mo na isipin yun. Matagal ka naman dito nagbo-boarding. Kaya napag-isip-isip ko na huwag ka na singilin. Bigkas ni Mang Lucio sa akin habang ito ay nakangiti. Pero bigla na ako kinutuban dahil kakaiba ang postura nito na parang may gusto at nais. Okay lang po, Mang Lucio. Huwag na po kayong mag-alala. Magbabayad pa rin po ako. Bigkas ko kay Manong Lucio. Maya-maya pa, muli itong nagsalita. Nga pala. Asan si Alice? Umuwi ba o dito din magstay? Patanong ni Manong Lucio. Sa di ano-ano, lumapit naman si Alice paparoon sa lugar kung saan naroroon kami ni Manong Lucio. Opo, Manong Lucio. Hindi po ako Alice. Bigkas ni Alice habang ito ay nakatitig sa matanda na parang may bumabalot na kakaiba. Si Alice pala ay ang aking kabatchmate o kaklase sa universidad na aming pinag-aaralan. Si Alice ay tahimik lamang at hindi nagbabahagi ng mga kanyang karanasan o patungkol sa kanya. Or in short, hindi siya pala kaibigan. Ako lang siguro ang tanging naging kadikit niya o nakakausap niya sa aming eskwelahan o kahit sa boarding house. Ganun ba? Oh, sige. Mas mabuti yan. Para naman makapaghanap ka rin ng mapapasukan. Katulad ni Riza. Nga pala, pumaroon ka sa bahay ko mamaya at may pag-uusapan tayo. Tugon ni Manong Lucio habang ito ay nakangiti na nakakakilabot sa kay Alice. Maya-maya pa, hinawakan ang kamay ko ng matanda.
Dali-dali naman itong tinabig na makita ito ni Alice. Manong Lucio, mukhang may gagawin ka pa. Mas mabuti pa umalis na po kayo at baka gabihin pa po kayo. Bigkas ni Alice habang patuloy ito ng titig ng masama sa kay Manong Lucio. Sa labis na pagtataka ko sa mga nangyayari, natulala lamang ako sa puntong ito. Makalipas ang ilang oras, saktong alas 7:34 ng gabi, pumaroon si Alice sa aking kwarto. Riza, kumain ka na ba? O ito o pagkain? Salamat Alice. Ikaw baka di ka pa kumain. Sabay na tayo. Bigkas ko habang nakangiti ako sa aking kaibigang si Alice. Ngumiti naman ito at nagsalita. Okay lang. Busog na ako, makita lang kitang busog. Nakangiti nitong bigkas sa akin. Maya-maya pa, biglang sumulpot si Manong Lucio. Riza, tara. May ibibigay ako sa iyo. Sumama ka sa akin sa kwarto. Bigkas ni Manong Lucio na may halong pag-iimbita. Dahil sa pagtataka ko ng mga panahong ito, napatingin ako sa aking kaibigang si Alice. Sininyasan naman ako nito na huwag sumama. Ngunit magsasalita na sana ako ng mga puntong ito. Pero bigla akong hinila ni Manong Lucio. Tara! Tara na Riza! Sumama ka na! Tiyak magugustuhan mo ang ibibigay ko! Napapikit na lang ako ng puntong iyon. Maya-maya pa, biglang sumigaw si Alice. Manong, tigilan mo na si Riza. Hindi pa kumakain yan. Ako na lang ang sasama. Huwag na siya. Bigkas ni Alice. Muli akong natigilan ng mga oras na iyon. Ngumiti naman si Manong Lucio at sinabing, Buti naman at hindi ka na nagmamatigas. May ibibigay lang naman ako sa inyo. Pagdadamutan niyo pa ako. Piluso pong tugon ni Manong Lucio. Natigilan pa rin ako ng oras na iyon at nakatitig lamang sa mga nangyayari. Nakita ko na lamang sina Manong Lucio at si Alice na pababa sa hagdan, paparoon sa kwarto ni Manong Lucio. Makalipas ang ilang segundo, nakita kong lumabas at tumatakbo si Alice paparoon sa sagingan sa likod ng boarding house. Sinundan naman ito ni Manong Lucio. Dahil sa kuryosidad ko, dahan-dahan ko silang sinundan. Nang makarating na ako sa likod ng bahay, malapit sa puno ng saging, napansin kong nag-iisa lang doon si Manong Lucio. Na tila ay hinahanap si Alice sa gitna ng kadiliman. Asan ka na, Alice? Asan ka na? Sabi ko sa iyo, magugustuhan mo ang regalo ko. At tiyak, hahanap-hanapin mo ang sarap ng ibibigay ko sa iyo. Bigkas ng matanda habang ito ay palingalinga. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng matinis na pagaspas kung saan naroroon kami. Tumigil naman ang matanda. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang may mabilis na nilalang ang pumunit sa braso ng matanda. Kitang-kita ko ang pagsirit ng dugo nito. Kasabay pa doon ang sunod-sunod na pagdaan ng nilalang mula sa himpapawid. At unti-unti ding nababawasan ang katawan ng matanda.
hanggang sa ang maiwan na lang ay ang kanyang kalahating katawan. Gulat na gulat ako sa aking mga nakita, pero nakarinig ako ng kakaibang huni mula sa tumpukan ng puno ng saging. Agad ko naman itong pinuntahan, at nang makita ko kung ano ito, dali-daling naglakihan ang mga mata ko. Ang lumalantak sa mga pira-pirasong katawan ni Manong Lucio ay ang nag-iisang kaibigan ko, si Alice. Si Alice na kalahati, at sarap na sarap sa kanyang nilalantakan. Agad naman ako nawala ng malay ng mga puntong iyon, pero makalipas ang ilang oras, nagising na lamang ako sa aking higaan. Iniisip ko na baka ang lahat ng pangyayari ay pawang panaginip lamang. Ngunit nung makita ko ang damit ko na punong-puno ng dugo at may isang sulat malapit sa aking hinigaan, natiyak ko na ang lahat ay totoo at nangyari. Wala na si Alice. Wala na din ang ibang piraso ng katawan ni Manong Lucio. Ayon din sa sulat, si Alice ang nag-iwan ng liham na ito at nagsasabing itago ko o ilihim ko raw ang kanyang katauhan. Nagpasalamat naman ito dahil naging mabait ako sa kanya at naging magkaibigan kami. Dahil sa pangyayaring iyon, napagtanto ko na hindi lahat ng mga kakaiba dito sa mundong ito ay masama. May karamihan din na hindi natin napapansin, ngunit bukal ang pusong tumulong at magprotekta sa kanilang kaibigan. Ito ay isang tunay na kwento na nangyari dito mismo sa Pilipinas, sa lugar na palaging dinadaanan ng mga tao pero walang nakakaalam ng lihim na itinatago nito. Kada hapon, dumadaan ako sa isang iskinita papunta sa trabaho. Madilim ang lugar na ito at parang may kakaibang enerhiya na nakapalibot dito. Sa umaga, puno ng tao, pero pagsapit ng gabi, nagiging tahimik at madilim ang iskinita. Ramdam mo ang malamig na hangin na parang may nagbabantay sa iyo. May kaibigan ako, si Leo, na palaging kasama kong dumadaan dito. Si Leo ay masayahin at palaging may baong kwento. Hindi ko inasahan na ang iskinita na ito ay magiging saksi sa isang trahedya. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nagpasya kaming dumaan muli sa iskinita. Pero kakaiba ang gabing iyon. Tahimik ang paligid. Parang may nagmamasid sa amin. Nararamdaman ko ang kaba sa bawat hakbang namin. Napansin ko rin na parang mas madilim ang iskinita kaysa dati. Nang biglang may nakita kaming anino sa dulo ng iskinita. Hindi namin maaninag kung sino o ano iyon. Nagsimula kaming maglakad ng mas mabilis, pero parang lalong bumibigat ang hangin. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Biglang lumapit ang anino. Isang lalaki, matangkad at may dala siyang patalim. Nagkatinginan kami ni Leo at alam namin na nasa panganib kami. Nagsimula kaming tumakbo pero biglang nagdilim ang paligid. Habang tumatakbo, narinig ko ang sigaw ni Leo. Paglingon ko, nakita kong nakikipagbuno siya sa isang lalaki. Naisip kong tulungan siya, pero huli na ang lahat. Nakita kong sinaksak ng lalaki si Leo. Hindi ko alam ang gagawin. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Natakot ako at tumakbo palayo. Tumawag ako ng pulis at nung dumating sila, nakita nilang wala ng buhay si Leo. Ayon sa investigasyon, ang lalaki pala ay isang drug addict na nagwala.
Parang bangungot ang gabing iyon. Lumabas sa imbestigasyon na ang lalaki ay isang dating kapitbahay ni Leo na nanulong sa droga. Dahil sa galit at kalituhan, nagawa niya ang hindi inaasahan. Nalaman din namin na maraming beses na pala siyang nasangkot sa mga krimen sa lugar na iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Ang iskinita na dati naming dinaraanan, naging saksi sa isang malagim na trahedya. Sana maging aral ito sa lahat na ang mga lugar na akala natin ay ligtas, maaaring maging lugar ng trahedya. Hindi ko na muling tatahakin ang iskinita na iyon. Habang naglilinis ako ng mga gamit ni Leo, may natagpuan akong lumang litrato. Sa litrato, magkasama si Leo at ang lalaking pumatay sa kanya. Doon ko nalaman na hindi lang sila basta magkakilala, kundi magkaibigan sila noon. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Paano nagkaganito? Sa mga lumang gamit ni Leo, may natagpuan akong isang journal. Doon ko natuklasan ang mga lihim ni Leo. Nagulat ako sa mga nabasa ko. Nasa journal ang mga karanasan nila ng kaibigan niya noong nalulong sila sa droga. At sa huling pahina, isang huling entry ni Leo na nagsasabing may nakakatakot siyang sekreto. Hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin nun. Habang patuloy akong naglilinis, may natagpuan akong tinatagong baol. Binuksan ko ito at laking gulat ko na makita ang mga droga at isang patalim na katulad ng ginamit sa pagpatay kay Leo. Doon ko napagtanto na baka si Leo rin ay nalulong sa droga at may mga lihim na hindi ko alam. Baka may kinalaman din siya sa mga krimen ng kanyang kaibigan. Hanggang ngayon, maraming katanungan ang gumugulo sa isip ko. Ang iskinita, ang mga sekreto ni Leo, at ang trahedya na nangyari. Hindi ko alam ang buong katotohanan, pero sana maging aral ito sa lahat. Ang mga tao, kahit gaano kalapit, may mga lihim na hindi natin alam. Ito ay isang kwento na matagal ko nang sinasabi o ikinikwento sa aking mga apo, na hanggang ngayon ay tumatatak pa rin sa aking mga alaala nung ako ay napadpad sa isang barangay sa lungsod ng Capiz. Nangyari ang lahat noong taong 1955. Ako ay natasan ng aking mga kamag-anak na pumunta sa aming probinsya sa Capiz bilang maging isang caretaker sa aming lupain sa probinsya. Agad naman akong pumayag dahil din sa matagal ko nang ninanais na makapunta sa lugar na iyon. Doon kasi lumaki ang aking mga namayapang ina at ama. Eksaktong 24 anyos din ako noong mga panahong iyon. Kaya naman, buong-buo ang kagalakan ko nung malaman kong paparoon ako upang manirahan at magbantay ng aming lupain. Ngunit, yung akala ko'y magiging masaya at mataimtim kong pamamalagi sa lungsod na iyon, ay siya palang magbibigay sa akin ng kilabot na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa aking mga alaala. Isang araw, matapos ako makarating sa isa sa mga barangay sa lungsod ng Capiz, masaya pa akong nagkakape sa harapan ng lumang kubo na nakatirik sa malaking lupain namin. Ganito pala sa probinsya. Maaliwalas ang hangin, wala kang maririnig na ingay mula sa mga syudad at ang tanging maririnig mo lang ay ang mga tunog ng mga palaspas ng dahon at kapunuan at lalong-lalo na ang mga huni ng ibon. Habang ako ay nakatingala sa kalangitan at mataimtim na nakikinig sa mga tunog na nagmumula sa kalikasan, may isang tao ang lumapit sa akin. Mawalang galang Ginoo, ikaw ba si Arman? Yung kamag-anak ng may-ari ng lupain ito?
Bigkas ng isang tao na lumapit sa akin. Tinugon ko naman ang kanyang katanungan. Opo, Ginoo. Ako po pala si Arman. Ako pala si Dindo. Kinagagala kitang makilala. Paumanhin sa aking pagtatagalog. Hindi kasi kami sanay na makakita ng Manilinyo dito sa aming barangay. Wag po kayong mabahala, Ginoong Dindo. Naparito lamang po ako dahil inatasan ako ng aking mga kamag-anak na magbantay nga raw sa lupain ito habang sila ay nasa lungsod ng Maynila. Sabi ko sa lalaking nagngangalang Dindo. Maya-maya, muli itong nagsalita. Oo nga pala. Arman, tama ba? Nagkakatay kasi ako ng baboy. Hayaan mo sa susunod na mapadaan ka sa palengke o mapadaan ako dito, bibigyan kita ng tipak ng karne. Bigkas ni Ginoong Dindo habang ito ay nakangiti sa akin. Pero yung dapat na nakangiti kong mukha at pagpapasalamat dito ay naging isang ekspresyon na naging isang magulo at hindi mawaring mukha. Kahit sino siguro ay mababahala dahil sumasalamin sa kanyang muka ang kakaibang ngiti, naglalakihang mga mata at hagalpak na kakaiba. Osa, mauna na ako at paparoon pa ako sa aking pwesto sa palengke. Sige po, Ginoong Dindo. Mag-iingat po kayo. Lumipas ang ilang araw, habang ako ay nagkukuha ng tubig sa balon malapit sa aking tinitirahan, ay bigla akong narinig ng tinig na di kalayuan, isang tinig ng boses na tila may pamilyar sa akin. Nang lingunin ko ito, nakita ko si Ginoong Dindo, na unti-unting naglalakad papalapit sa akin at may daladalang tipak ng karne ng baboy. Arman! Buti nakita kita. Kanina pa ako nagtatawag sa'yo doon sa barong-barong eh. Pasensya na po, Ginoong Dindo. Nag-iigib po kasi ako ng tubig para may ma-impact ng tubig sa barong-barong bago magtag-ulan. Ganun ba? Tulungan na kita. Ay, huwag na po. Kaya ko na po, Ginoong Dindo. Ganun ba? Oo nga pala. Baka wala ka pang panghapunan. Ito, karne ng baboy. Huwag na po kayong mag-abala, Ginoong Dindo. Hindi. Para sa'yo talaga ito. Sige na, tanggapin mo na. Bigkas ni Ginoong Dindo habang ito ay pinipilit na iabot at may kakaibang ngiti at naglalakihan ang kanyang mga mata. Dahil sa hiya ko ng mga panahong iyon at gayon din sa pagkabalisa sa kanyang postura, tinanggap ko na lamang ang dala-dala nitong karne ng baboy at nagpasalamat. Maraming salamat, Ginoong Dindo. Hayaan niyo po pag ako naman po ang may dala-dala, aabutan ko rin po kayo ng grasya. Naku! Huwag ka na mag-abala. Sagot nito sa akin na may kakaibang ngiti habang ito ay nakatitig sa akin. Kinagabihan, inasikaso ko ang karne na binigay ni Ginoong Dindo upang lutuing piniritong baboy o pork chop para sa aking hapunan. Ngunit, bumabalik pa rin sa aking isip ang mukha at asta na pinakita sa akin ng Ginoo. Maya-maya pa, napansin kong malapit ng maluto ang baboy. Kaya naman, naghahain ako sa lamesa upang makakain ang aking hapunan. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ako sa aking hapunan. Pero bigla na lang sumakit ang aking tiyan. Yung tipong patuloy lamang sa pagkirot ito. Maya-maya pa ay may narinig akong isang boses. Boses ni Ginoong Dindo. Arman! Nasarapan ka ba sa iyong hapunan? Ginoo, sumasakit po ang aking tiyan. Matapos ko po kainin ang baboy na iyong binigay.
Sabi ko sa Ginoo habang ako ay namimilipit sa sakit ng mga panahong iyon. Maya-maya, pumasok na ang Ginoo sa aking barong-barong. Pero nagsilakihan ang mga mata ko nang masilayan ko ang itsura nito. Kakaiba ang kulay ng kanyang mga balat. Nanglilisik ang mga mata, nang tutulisan ang kanyang mga pangil at kuko. Arman! Dahil binigyan kita ng karne ng baboy, baka maaari din ako humingi ng iyong laman. Bigkas ng Ginoo habang ako ay takot na takot at namimilipit sa sakit. Maya-maya pa, unti-unti na niyang tinatarak ang matutulis nitong kuko banda sa aking tiyan. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng pagtarak nito sa akin. Ang tanging nagawa ko na lamang ng mga panahong iyon ay ang sumigaw at humingi ng tulong. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang nasagawa na ng Ginoo ang kanyang binabalak sa pagkuha ng aking laman. Sa mga panahong iyon ay umaagas na ang dugo ko sa lupa at unti-unti na din akong nangihina. Pero bigla akong nakarinig ng tunog mula sa labas. Paparoon ito sa aking baryo. Kitang-kita ko din ang mga dala nitong sulo. Agaran naman lumikas si Ginoong Dindo. Aktwal panghinabol ito ng mga taong nakakita nito. Agad naman akong tinulungan ng mga barangay tanod at mga tao doon noong mga panahong iyon. Lumipas ang ilang araw, napag-alaman ko mula sa barangay captain na matagal na palang naghahasik ng lagim ang lalaking iyon. At ang kanyang binibigay na mga kaninang baboy umano ay wala itong katotohanan dahil ang laman o karni pala na iyon ay karni mismo ng kanyang nabibiktima. Napag-alaman ko din na aswang ang lalaking iyon. Simula nun, humingi ako ng pahintulot sa aking mga kamag-anak na ibenta na lamang o sila na lamang ang magbantay ng aming lupain. Dahil simula ng malagim na pangyayaring iyon, ay hindi ko na pinilit na magtagal pa sa probinsya ng Capiz. Ito ang kwento na hindi ko alam kung ibabahagi ko pa ba o hindi na. Dahil sa kwentong ito ay lubos na tumatak at nagbago sa akin. Dulot din ng kakaibang experience na aking naranasan nung ako ay lumipat sa tirahan ng aking mga kamag-anak sa taniman ng kalabasa. Ako si Toto, 26 anyos, tubong Sorsogon at nakatira kami sa isang maliit na barangay. Tinatawag nila akong duwag, lampa at mahina dahil din siguro sa aking postura at pangangatawan. Hindi ko naman ito ikinakaila dahil sobrang takot talaga ako sa mga bagay-bagay. Katulad na lang ng baka maaksidente ako o maubusan ng hininga sa tuwing naliligo kami sa dagat. At lalong-lalo na ang mga kwento-kwento dito sa aming nayon na kalat daw ang mga sigbin at tiyanggaw, gayon na din ang mga aswang. Halos hindi na din ako lalabas ng aking kubo sa tuwing nasapit na ang dilim. Hindi ko na din inaalis sa akin ang relo na binigay pa sa akin ng aking ama bago ito pumanaw dahil sa isang aksidente sa taniman ng kalabasa. Isang araw, habang kami ay naghahanay ng mga harvest na kalabasa, nilapitan ako ng aking kaibigan na si Binjo. Toto, pwede ka ba mamaya? Ano ba? Bakit?
Anong bakit? Sumama ka sa akin mamayang gabi sa fiestahan sa kabilang baryo. Tiyak mawawala na yung takot mo. Naku Benjo, ayaw ko. May gagawin din ako kasi. Ganun ba? Naku, sayang naman pala. Marami din dun mga babae at may diskuhan din daw. Sa susunod na lang ako sasama, Benjo. Pasensya ka na. Sus, okay lang. Naiintindihan ko naman. Basta sa susunod sumama ka. Ika ni Benjo habang ito ay nakatingin at nakangiti. Ngunit ilang segundo pa ang dumaan. May isang matanda ang lumapit sa amin habang kami ay naghahanay ng mga kalabasa. Tuto, Benjo, mukhang marami kayong ani ngayong araw Maaari ba ako makahingi kahit isa lang? Ika ng matanda na si Manong Pedro. Manong Pedro, ilang beses ko na sinasabi sa iyo na hindi kami may-ari ng mga ito. Trabahador lang kami. Baka pag binigyan kita, paalisin pa kami sa trabahong ito. Tugon ni Benjo habang naiirita ito sa matanda. Nagsalita naman si Manong Pedro. Napakadamot mo talaga, Benjo. Minsan na nga lang ako pumarito at maghingi. Kahit isang maliit na kalabasa lang ang aking hinihingi, hindi mo pa ako mapagbigyan. Manong Pedro, mawalang galang na po. Umalis ka na at baka tadyakan pa kita. Nabibwisit na sinabi ni Benjo sa kay Manong Pedro. Tumahimik naman ang lahat dahil sa namumuong komosyon. Ngunit bigla na lang nagsalita si Manong Pedro noong mga panahong iyon. Benjo, tandaan mo ito. Yang pagdadamot mo, may babalik at pabalik sa iyong kamalasan na tiyak na kukuha ng iyong buhay. Ika ni Manong Pedro. Nagulat naman ako sa mga puntong ito na tahimik at hindi umimik. Pumasok kasi sa isip ko na may kakaiba sa mga binitawang bigkas ni Manong Pedro. Maya-maya pa, gigil naman itong sinigawan ni Benjo. Manong Pedro, pag di ka pa umalis dito, itong hawak-hawak kong pangkawit ng kalabasa, itatarak ko yan sa liig mo. Pagbabanta ng aking kaibigan sa matandang si Manong Pedro, dito ay unti-unti naman itong lumayo. Ngunit nakatitig ito ng matalim sa aking kaibigan. Kinagabihan, habang ako ay nag-aayos ng aking higaan, muling dumaan ang aking kaibigang si Benjo. Inaalok ako nito na sumama sa kanya sa kabilang baryo para dumalo sa diskuhan at fiesta. Tara na Tuto, sumama ka na sa akin. Huwag kang matakot. Uwi din tayo matapos ang diskuhan. Pasensya ka na, Benjo. Patulog na rin kasi ako. Hayaan mo sa susunod, sasama na talaga ako sa iyo. Ika ko kay Benjo habang ito ay nadismaya ng pangalawang beses dahil sa aking pagtanggi sa kanyang pagpapaanyaya. O sige, basta sa susunod Hindi na ako papayag na tumanggi ka pa. Kinaumagahan, maaga akong pumaroon sa taniman para naman ay matapos agad ang aking trabaho at makapagpaalam ng maaga. Ngunit nung dumating ako sa lugar, nagtutumpukan ang aking mga kasamahan sa taniman at nagimbal ako sa aking nalaman at natuklasan. Ang aking kaibigan na si Benjo na masaya pang dumaan sa aking kubo kinagabihan ay natagpuang wala ng buhay at lusaw ang mga balat nito at laman. Ayon pa sa mga bali-balita, hindi daw tao ang pumaslang sa aking kaibigan, kundi isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Natulala lamang ako nung mga puntong ito. Kitang-kita din sa aking mukha ang pagkagulat at takot. Maya-maya pa ay naisipan kong umalis muna at magpahangin malapit sa kubo na aming tinatambayan ng aking kaibigang si Benjo.
Ano kaya ang nangyari? At sino ang may gawa nito kay Benjo? Patanong ko sa aking sarili habang gulat na gulat ako sa aking mga nalamang balita. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lang sumulpot sa aking likuran ang isang personalidad na hindi ko akalain ay lalapit sa akin. Si Manong Pedro. Si Manong Pedro ang biglang lumapit sa aking likuran. Manong Pedro, ano pong ginagawa niyo rito? Toto, maaari ba ako makahingi ng kalabasa? Nagugutom na kasi ang mga alaga ko. Pasensya na po talaga, Manong Pedro. Hindi ko po kasi talaga kami pwede magbigay. Isa ka pa rin palang madamo, Toto. Katulad ka rin ng iyong kaibigang si Benjo. Tandaan mo ito. Mamalasin ka. Mamalasin ka! Pananakot na bigkas ng matanda habang ito ay may kakaibang postura na kahit na sino ay matatakot kung ito ay masisilayan sa personal. Nanglilisik ang kanyang mga mata, naglalaway ito at parang nasisiraan na ng bait. Agad naman akong tumakbo ng mga oras na iyon at dali-dali din nagpaalam sa aking amo na uuwi na lang ako ng maaga dahil may kailangan pa akong gawin. Kinagabihan, mga alauna ng madaling araw, nagising ako sa aking pagkakahimbing dahil sa ingay na aking naririnig sa ilalim ng aking kubo. Dahil sa kuryosidad ko, agad naman akong bumaba sa katre at tumitig ako sa butas ng aking sahig. Pero natigilan ako nung makita ko kung ano ang pinanggagalingan ng ingay. Isang nilalang na napakabaho. Matatalas ang mga kuko at may mahabang buntot. Isa pa rito, parang isa itong aso na may kakaibang hugis na parang kangaroo dahil sa kanyang malaking paa sa likuran. Dahil sa takot ko, dali-dali ako nagtago sa ilalim ng aking katre. Nagdadasal na sana ay hindi ito pumasok sa aking kubo. Ngunit maya-maya pa, bigla na lang kumalabog ang aking pintuan at bumagsak. Kitang-kita ko na pumasok ang nilalang sa aking kubo at tila ay may hinahanap ito. Ngunit hindi pa rin ako nagpasawalang bahala. Takip na tangkip ko ang aking bibig at hindi ako kumikibo sa kabila ng aking mga nakita. Maya-maya pa, napansin kong nilalantakan ito ang kalabasa na aking inuwi nang bigyan ako ng aking amo. Doon ay napaisip ako, hindi kaya si Manong Pedro at ang sigbin ay iisa? Tanong ko sa aking isip habang patuloy na nagtatago sa ilalim ng katre. Lumipas pa ang ilang minuto, lumisa na ang sigbin. Dito ay nakahinga na ako ng maluwag at dahil sa takot ko ay bigla akong nawalan ng malay. Kinaumagahan, agad ako nagtungo sa aming barangay. Isiniwalay ko ang lahat ng nangyari kinagabihan at kung sino ang pinaghinalaan kong personalidad. Sa kabila ng mga kababalagang iyon, lalong-lalo na ang tungkol din sa pagkamatay ng aking kaibigang si Benjo. Lumipas ang ilang mga linggo at araw, napag-alaman ng buong nayon na si Manong Pedro pala ay nag-aalaga ng isang nilalang na kung tawagin ay sigbin. Ngunit hindi ito nadakip ng mga otoridad sa aming baryo. Ngunit may mga naiwang pruweba na nagpapatunay na si Manong Pedro ay ang nasa likod ng mga kababalaghan.
Ako si Mika, 28 anyos. Isang tindera sa isang kilalang karinderya at matagal nang nakatayo dito sa aming baryo o sityo dito sa aming probinsya. Subalit, ito palang aking tinuturing na pangalawang tahanan ay siya palang labis kong kakatakutan. Umaga ng Lunes, mga alas 5 ng madaling araw. Maaga kaming nagprepara ng mga hainin namin o ititinda sa karinderya upang hindi na kami masyado maabala kung tumungtong ng oras ng alas 8 hanggang gabi. Alas 5 ng umaga, 15 minutos. Nakarating ako sa karinderya na ako pa lang ang naroroon. Ako rin kasi ang pinagkakatiwalaan ng may-ari ng karinderya para magbukas kung sakaling mauna ako sa kanya. Maya-maya, dumating ang isa pa naming katrabaho na si Berto. Si Berto ay kasabayan kong magtrabaho o pumasok dito sa karinderya. Magdadalawang buwan pa lang kami ni Berto simula nung tinanggap kami ng may-ari ng karinderya. Magandang umaga, Mika. Nariyan na ba si Manong Simon? Ika ni Manong Berto sa akin habang ito ay nakangiting nakatitig sa akin. Sumagot naman ako dito na katulad ng mga araw-araw naming biruan. Narito na! Kanina ka pa inaantay. Yari ka talaga ngayon. Ayan ka na naman, Mika. O siya, asikaso na tayo at baka dumating pa si Manong Simon at wala pa tayong nasimulan. Tugon ni Manong Berto sa akin na may halong takot kahit ito ay sumagot ng pabiro. Ang totoo kasi, may bali-balita dito sa karinderya. Marami-rami na rin daw ang nagtrabaho, pumasok, ngunit walang tumatagal ng 2 buwan sa naturingang karinderya. Parati na rin daw itong pinupuntahan ng mga otoridad upang imbestigahan dahil ang karamihan daw na nagtatrabaho dito ay pawang bigla na lang naglalaho at hindi na matagpuan. Pero ganun pa man, sikat pa rin at maraming customer ang parating na parito at kumakain. Isa pa, dala na rin ng kahirapan kaya't pinasok namin ito ng aking katrabahong si Berto. Makalipas ang 1 oras, mga bandang alas 6:30, dumating na ang may-ari ng karinderya na si Manong Simon. Katulad ng araw-araw naming nararanasang pagbungad niya, nakasimangot ito at pagalit na kilay habang nakatitig ito sa amin. Ang mas nakakaintriga pa rito, hindi siya umiimik at hindi niya kami kinakausap. Dumidiretso na lamang siya sa isang silid na kung saan naroroon niya chinachap ang mga karne na aming gagamitin kinabukasan. Si Manong Simon din pala ang tagaluto at nagluluto ng mga inahain namin sa karinderya. Isa ito sa mga rules niya sa karinderya na sa tuwing siya ay magluluto, walang sinuman ang dapat pumasok sa amin ni Berto sa loob ng kusina. Sa labis ng aking pagtataka sa mga nangyayari, unti-unti akong sumilip sa bintanang maliit ng kusina. Maya-maya pa, habang sumisilip ako rito, napansin kong wala naman si Manong Simon sa loob ng kusina. Tumingin rin si Berto ng mga oras na iyon. Ngunit, sa ilang segundo naming pagsisilip dito, biglang sumilip sa amin si Manong Simon. Sa labis naming pagkagulat, napaupo na lamang kami sa lupa ni Berto at nakatitig kay Manong Simon. Kitang-kita namin sa mga mata nito na labis ang galit niya. Kitang-kita din namin na kakaiba ang gigil nito sa amin. Kaya naman, agad kaming kumaripas ng tayo papunta sa kung saan kami naka-assign sa mga oras na iyon. Makalipas ang ilang oras, patapos na ang shift namin. Kaya naman,
Agad kaming naglinis ng karinderya. Maya-maya pa, lumabas sa kusina si Manong Simon. Napalingon naman kami ni Berto noong mga puntong iyon. Mika, Berto, agahan niyo bukas pumunta rito at marami tayong bisita kinabukasan. Pumarito kayo ng 2:00 ng madaling araw. Ika ni Manong Simon sa amin ni Berto. Pero gulat na gulat naman kami ni Berto dahil sa tinagal-tagal namin na pumapasok at nagtatrabaho dito sa naturing karinderya ay hindi namin narinig na magsalita man lang si Manong Simon. Kasabay pa nito ang nakakakilabot na mga tingin nito at ngiti sa amin. Sige po Manong Simon, agahan po namin. Ika ni Manong Berto na may halong pagtataka at kakaibang postura na kanyang mukha. Ako rin ay tumugon sa sinabi ng may-ari. Sige po Manong Simon, maraming salamat po. Oo nga pala, bago kayo umuwi, dalhin niyo yung mga karne na nasa kusina nang may maiuwi naman kayo sa inyong pamilya. Bigkas ni Manong Simon sa amin. Natuwa naman kami ni Berto sa kanyang sinabi, kaya naman agad-agad kaming pumunta sa kusina ng mga oras na iyon at kumuha ng mga karne na naroon. Lumipas ang ilang minuto, oras na para umuwi. Nagpasalamat naman kami ni Berto sa kay Manong Simon dahil sa kanyang pamimigay ng karne sa amin. Madaling araw ng Martes, 2:40 ng madaling araw. Mataimtim pa akong tumitig sa orasan. Ngunit nang makita ko ang oras, agad akong napaupo sa aking higaan. Late na ako. Yan ang tumatakbo sa isip ko ng mga puntong iyon. Hindi ko naman binaliwala ang mga minuto. Agad akong nagprepara ng aking mga bag na dadalhin sa karinderya. At matapos ang ilang minuto, dali-dali akong tumawag ng tricycle upang makarating agad ako. Maya-maya pa, tumigil ang driver ng tricycle na aking sinakyan. Ika pa nito na hanggang doon na lamang daw siya at hindi siya pumapayag na pumaroon sa karinderya ng ganitong oras. Nagtaka naman ako sa driver ng tricycle. Hindi na rin ako nakipagtalo rito dahil may kakaiba na talaga akong nararamdaman ng mga oras na iyon. Dali-dali naman akong naglakad paparoon. Pero ilang metro na ang nalakad ko, naaninag ko ang karinderya na tila ay punong-puno ng mga tao customer. Hakbang pa sana ako ng mga puntong ito, pero napansin ko na may kakaiba sa mga kulay ng mga balat ng mga naruroon. Maitim ang mga balat nito at matutulis ang mga kuko. Nagtataasan ang mga buhok. Isa pa sa nagbigay sa akin ng takot nung lumingon ang isang tao na naroon. Pula ang mga mata nito at nagtataliman ang mga ngipin. Aswang! Aswang ang mga naroon sa karinderya. Sa sobrang takot ko, agad akong tumakbo. Hindi na ako nagsayang pa ng minuto at segundo para magtagal pa sa lugar na iyon. Halos lumipad na ako sa sobrang bilis ko tumakbo ng mga puntong yun. Makalipas ang ilang minuto, nadaanan ko ang mga barangay tanod na nagronda. Mga 500 metro ang layo sa karinderya. Agad ko naman sinabi ang mga nasaksihan ko. Sa una pa nga ay tinatawanan na lamang ako ng mga ito. Pero may isang tanod ang naniwala sa akin. Kaya naman pinuntahan nila ang karinderya. Nang sa aking pagsunod sa mga tanod, laking gulat namin ang tumambad sa aming mga mata. Si Manong Berto. Si Manong Berto na walang malay at gutay-gutay ang katawan.
Lumipas ang ilang araw, napag-alaman namin na kaya pala nawawala na lamang bigla ang mga tauhan o trabahador sa karinderyang iyon ay dahil si Manong Simon pala ay isang aswang na kumakatay ng mga empleyado niya. Simula rin noong araw na iyon, hindi na muli nagbukas ang karinderya at hindi na rin natagpuan si Manong Simon.